Hello mga kababayan, once again magandang gabi po sa ating lahat. At ito po, lumabas na po. Ito pong resulta ng survey na sinagawa po ng Artslight. Mga kababayan, senatorial preference po ito at ito po ang kanilang pang-anim na survey na. So sa survey po na ito, kung makikita nyo po sa inyong larawan, nangunguna po yung ating pong Team Suka, ang team po ng PDP, mga kababayan. Ang survey po na ito ay ginanap noong February 12 to February 14 with the 66 senatorial candidates to choose from Artslight with its 2 million followers, mga kababayan. Generated more than 261,574 votes from accumulated surveys forms and recorded 3.8 million in total engagement. Mga kababayan, maganda po ito, Kasi marami siguro sa atin na nagsasabi na baka itong page na ito ay pro Duterte, hindi po, patas po ito. At dito makikita natin, nangunguna po si Senator Bongo with 25,880 votes. At sinundan po yan ni Senator Bato de la Rosa, 25,244 votes. Ni number 3, si Mata Richard, 24,654 votes. Number 4 po, Marcoleta Rodante. Si Pastor Apollo Kibuloy, number 5 with 23,000 plus votes. Number 6, Jimmy Bondok, 22,000 plus vote. Number 7, si Attorney Vic Rodriguez. Number 8, si Lambino Raul. Number 9, Hinlo JB. Number 10, pasok na pasok ang ating Mr. Epektibo, Kuya Philip Salvador. Number 11, Rebillami Willie. Number 12, Aquino Bam. So number 10 po dito. 13 ay si Heidi Mendoza. Pangilinan Francis, number 14, Lacson Pampilo, number 15, number 16, Busita Gonzales Norberto, number 17, si Espiritu, number 25. So, number 18 po, si Lok Espiritu. At number 19, si Kerubin, number 20, si Soto, number 21, si Tulpo, number 22, Hunasan, 23, Manny Pacquiao, number 24, Marcos Aimee, number 25, Abalos, number 26, Bin Tulpo, number 27, Di Guzman Yodi. Number 28, Pia Cayetano. Number 29, Kapuyan Allen. Number 30, Franz Castro. So ito na po mga kababayan, napakaganda po ng resulta na ito. At ito po ay pabor sa ating Team Suka. Kasi kung makikita nyo po, mga kababayan, sa ginagawang negative campaigning, ang ginagawang negative campaigning ng Team Marcos ay ito na po ang naging, ito na po ang naging resulta. Tayo ang tinatangkilit ng mga mamamayang Pilipino. Dahil sinisiraan nila na pinabili lang ng suka itong ating mga kandidato, pero pasok na pasok po sila. At ito po ay magtutuloy-tuloy, mga kababayan, hanggang patuloy din po ang kanilang paninira dito po sa ating PDP laban. Kung makikita po kasi natin, mga kababayan, nung nagpunta po sila sa mga lugar kung saan magkakaroon po sila ng mga pag-iendorso ng kandidato, pangangampanya, ay habang kumakaway po si Mr. President, kumakaway po sa hangin ang nangyayari. Hindi na po siya katulad dati nung nangampanya noong 2022 election na halos sinisigaw ng mga tao, BBM, BBM. Pero ngayon, kung titingnan po natin, para po siyang kumakaway na lang sa hangin. Hindi pa po gaanong nagpaparamdam, hindi pa po sisimulang mga kampanya ang ating Team PDP, pero makikita nyo po dito ay talagang pasok po yung siyam natin na miyembro ng partido po ng PDP na tinatawag po nilang Team Suka. Bakit nga ba sila gusto ng mga kababayan natin? Bakit sila napupusuan na karamihan sa mga kababayan natin? Unang-una, dahil po ang PDP, mga kababayan ko, ay nakatutok po sa issue ng korupsyon. Tinatanong po nila itong vice cam na to, itong bicameral na ito ng mga blanco na ngayon ay nasa Korte Suprema na at maaring buksan, maaring silang pag-usapan ngayong darating na Abril 1 kung hindi po ako nagkakamali. Kasi nakatutok po, zero corruption po ang gusto po ng PDP laban, ng Team PDP, ng Team Suka, kung tawagin nga ng karamihan. Tinatanong nila, nasaan yung flood control project? Anong nangyari doon sa mga binentang ginto? Hindi lamang po yun, mga kababayan. Talagang maganda po ang plataforma ng mga senador natin. Katulad po ni
Congressman Marcoleta, di ba? Pabababain niya yung presyo ng tubig, ng ilaw natin, di ba? Matagal na po yan. Matagal na po yan sinasabi ni Congressman Marcoleta, pero hindi naman po naaaksyonan, hindi nababasa diyan sa Kongreso. So mga kababayan ko, ito na po yung pagkakataon. Karamihan po sa mga dito po sa mga kandidato natin ay abogado. Alam na alam po nila kung paano gumawa ng batas. Nandyan din po itong ating butihing si Pastor na ang hangarin din po ay zero corruption. Talaga pong natututo na at nakikita po natin sa mga kababayan natin, hindi naman po mga trolls ang bumoto dyan. Meron pong 2 milyon na followers itong Archlight na to, itong page na to. 2 milyon po ang followers po nila. Hindi po yan magsisinungaling mga kababayan. Hindi po katulad ng ibang mga survey na 1,000, 1,000, or 1,2, 4,000 ang nasurvey nila. Dito po mga kababayan, umabot po ng 261,000 ang bumoto rito at sumobra pa. Malamang nagising na ang mga kababayan nating Pilipino dahil sa sobrang hirap ng buhay ng mga kababayan natin, hindi na sila magpapabudol pang muli. No? Sa nakikita ko po, natututo ang mga kababayan natin. Nakita nyo naman kung paano nila tanggapin itong si Mr. President. Habang nagtatalumpati, anong sabi? Bago magtalumpati, ang sinisigaw ng mga kababayan natin, Duterte, Duterte, Duterte. Ibig sabihin, Duterte pa rin ang gusto ng taong bayan. Ito lamang po ang isa sa mga survey na talagang nakita po natin na tama po, nagigising na ang mga kababayan nating Pilipino. Sana po ito ay magtuloy-tuloy ng sa ganun po, hanggang sa huli, mga kababayan. Suportahan po natin ang team ng PDP. Hanggang sa huli, pagpatuloy natin. Nandiyan po si Senator Bongo, di ba, yung kanyang Malasakit Center, na hanggang ngayon ay patuloy na pinapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Nandiyan po si Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bundok, Atty. JB Hinlo, Atty. Raul Lambino, puro mga abogado po yan, mga kababayan. At eto na siguro yung panahon na nagsasawa na nagsawa na ang mga kababayan natin sa mga traditional na politician. Kasi kung makikita nyo, dito po sa team ng PDP, karamihan po dito bago. Ayaw na po nila dito po sa mga luma na. Kasi ang tagal na po nila dyan. Pero mga kababayan, may pagbabago ba? May naibunga bang maganda? Meron silang mga nagawang batas, pero bakit sa tagal-tagal nila dyan, ba't kailangan na naman nilang bumalik? Diba? May nakalimutan ba sila, mga kababayan? Ito po yung sinasabi natin na bunga ng pag-atake nila sa mga Duterte, yung gustong kasuhan si Pangulong Duterte, yung impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, eto, nagpaparamdam na po ang mga Pilipino. Diba? At eto na po ang resulta. Ito po ay sampal ngayon. Sampal po ito ngayon diyan sa team ng administrasyon. Napakalakas po niyan mga kababayan. Pero ako, naniniwala po ako na tayo pa rin mga Pilipino ang magdidesisyon. Sabi nga ni Senator Bongo, hayaan natin ang magdesisyon ang mga Pilipino. Sana nga po at mapag-isipan po natin na lahat po ng ginagawa po natin ay para po sa mga anak natin, sa pamilya natin, sa magiging apo natin at para po sa bansang Pilipinas. Sana magtuloy-tuloy po ito. At syempre, maraming salamat sa mga bumoto dito sa Archlight page. At least naalalaman po ng mga Pilipino kung ano ba talaga ang tunay na survey. Maraming salamat po muli. Ako po si Parak TV. Magandang araw po sa inyo. Pagpalain nawa po kayo.